Okay guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So ngayong araw na to mga katropa is pag-uusapan natin paano nga ba pumili ng tamang lokasyon kung tayo ay magsisimula ng isang negosyong babuyan ngayong 2026. So ito na nga mga katropa, gusto mo bang magsimula ng negosyong ito? Pero ang tanong, natatakot ka? Napaka may magreklamo na kapitbahay marahil dahil sa amoy ng baboy o baka naman mga katropa nag-aalala ka rin na mayroong i-accept sa inyong lugar o sa ibang mga farm, and dahil maaari mali yung pwesto na pinaglagyan mo ng iyong piggery. So sa video na to mga katropa, hihimayin natin ano nga ba ang tamang lokasyon para sa babuyan base sa batas dito sa Pilipinas at yung mga totoong guidelines na kinakailangan para at least maging maayos at maganda ang negosyo mong piggery business. So panoorin mo hanggang dulo mga katropa at ibabahagi ko ang sikreto ng babuyang walang amoy and para iwas sakit na rin and iwas reklamo sa mga kapitbahay. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para at least makita mo ang iba't iba nating mga video and para makapagkwentuhan tayo tungkol sa negosyong ito. So, alamin natin mga katropa yung katotohanan. Hindi pwede tayong magtayo ng babuyan kahit saan-saan lang. Kahit na ang lupa mo pa ay pag-aari mo. At kailangan nating sumunod dun sa tinatawag na strict distance o zoning laws sa inyong munisipyo at sa inyong lugar na rin mga katropa. Para sa backyard piggery, halimbawa, meron kang 1 hanggang 9 na inahin o mas mababa sa 20 na fattener. Dapat mga katropa, ang kulungan ng yung baboy o yung pig pen ay may layong hindi bababa sa 25 metro mula sa pampublikong kalsada. So, ibig sabihin at least 25 meters mga katropa, and ganun na rin sa mga ilog, sapa, at dapat merong 100 meters itong distansya sa pinakamalapit na bahay ng iyong kapitbahay. So ibig sabihin, meron kang babuyan sa isang lugar, dapat ito ay at least 100 meters ang layo galing sa bahay ng kapitbahay mo, para at least hindi magreklamo sila sa sobrang baho ng amoy. Kahit pa kasi mga katropa na sabihin mo babuyang walang amoy yung ginawa mo, hindi mo pa rin maiwasan na paminsan-minsan meron at meron pa rin mga amoy ang dumi ng ating mga alagang baboy. And para naman mga katropa sa commercial scale piggery, 20 na baboy pataas, mas mahigpit po rito ang sinasaad. Ang required distance is at least 500 meters hanggang 1 kilometers ang layo mula sa residential areas, school, simbahan at ospital. So, tayong magbababoy, dapat maging responsible negosyante tayo, responsible owner tayo ng piggery para at least maiwasan natin yung pagkakaroon ng away sa mga kapitbahay natin, kasi sa bandang uli sila rin naman yung susuporta sa atin sa pamamagitan ng pagbili ng ating mga produkto. Bawa, nagkatay tayo ng baboy, so sila rin yung magiging customer natin. Kaya iwasan natin na pagtatayo ng babuyan pa lang, isaalang-alang na natin yung kalusugan nila at isa pa yung concern nila. So bakit ito mahalaga mga katropa? Kasi nga, dun sa mga sinabi ko na rin, yun kasi yung mga bagay na talagang laging hindi natin may iwasan na nagkakaroon ng discussion sa kapitbahay, nagkakaroon ng mga tampuhan na hindi naman masabi ng kapitbahay kasi nahihiya sa atin. So tayo, maging responsible owners na tayo ng piggery business. Sa pagtatayo pa lang natin, iangkla na natin dun sa tama at wasto na sistema ng pagtatayo ng kulungan ng ating mga baboy. Ang ikalawang dapat rin nating tingnan mga katropa ay yung mismong kalidad ng lupa at ang resources. Una, dapat ang lupa ay hindi mababa. Dapat ito ay mataas dahil kailangan natin na ang piggery natin o pig pen ay hindi binabaha.
Ang basang paligid ay pugad ng mga bakterya at pulmonya sa mga baboy. Pangalawa, pumili tayo ng location na well-drained soil o medyo sloping o palihis. Ayan. Ang pwesto para kapag naglinis ka, madaling aagos ang tubig, mga katropa. And speaking of water, ito ang pinakamahalaga. Ang isang fattening pig ay umiinom ng hanggang 10 hanggang 20 na litro ng tubig araw-araw. Maliban dyan, iba pa yung gagamitin mo na tubig na panglinis. Kaya siguraduhin natin mga katropa na ang lokasyon ay may sapat na supply ng malinis na tubig at hindi maalat at hindi kontaminado. Kailangan din ng kuryente. Ang mga bagong silang ng mga piglets ay sensitibo sa lamig. Alalahanin natin yan lagi mga katropa. And kailangan nila ng brooding lamps o brooding lights para hindi sila mamatay sa sobrang lamig o ginaw. And lalo na tuwing tag-ulan mga katropa. And huwag mo ring itago ang babuyan mo sa gitna ng bundok nang wala namang tamang daanan. Bakit? Isipin mo mga katropa yung logistics kapag magbebenta ka na, paano yon, 'di ba? And linggo-linggo papasok ang mga sako ng feeds o pagkain ng baboy. Kapag mahirap ang daan, baka doblehin ng supplier ang delivery fee o kailangan mo pang magbayad ng mga pahakot. Pagdating naman sa bentahan, pagkalipas ng 4 na buwan, ang mga biyahero o mamimili ay may dalang malalaking truck o mga sasakyan. Kung hindi kasya ang truck nila mga katropa, sa daanan mo, may hirapan kang ibenta ang mga alaga mo sa tamang presyo. And dito mo makikita na ang tamang lokasyon ay talagang sobrang halaga. Ang tamang sukat din na kahit at least 4-wheel o 6-wheel na vehicle ay dapat pasok at kayang kumuha ng baboy mo kapag magbebenta ka. And ngayon mga katropa, paano kung limitado ang lupa mo pero gusto mo pa rin mag-alaga at magkaroon ng piggery business? Dito mga katropa, pumapasok yung sikat na trend ngayon na gustong-gusto ng marami. Yung tinatawag na babuyang walang amoy o natural hog raising. Sa sistemang ito, sa halip na semento ang sahig, gumagamit tayo ng deep bedding system na gawa sa ipa o palay, yung tinatawag na rice hole mga katropa. Ang dumi at ihi ng mga baboy ay kinakain ng mikrobyo, kaya walang amoy at walang langaw. And hinahaluan kasi ito mga katropa ng kapakipakinabang na sawdust and mix ng rice hull. So ibig sabihin at least walang tapon dun sa mga dapat basura mo na, di ba? And ang isa pang kagandahan, hindi mo na kailangang magpaligo ng baboy araw-araw. Nakakatipid ka na sa tubig at iwas away pa sa kapitbahay. Ito mga katropa, ang pinakamagandang diskarte kung malapit ka sa komunidad o sa mga kapitbahay mo. And gusto lang nating tanungin yung mga katropa natin. Ayan, tandaan na ang tagumpay sa piggery business ay nagsisimula sa tamang pundasyon ng negosyo and pundasyon ng iyong pig pen. Sa lokasyon pa lang dapat alam mo na yan. And huwag kang magmadali sa pagbili at pag-upa ng lupa nang hindi mo sinusuri ang mga nabanggit at napag-usapan natin. Ikaw mga katropa, ano ang sistema na balak mo sa iyong babuyan kung ikaw ay magsisimula na? Fattening ba o breeding? I-comment mo naman sa baba ang iyong probinsya para at least malaman natin and makapagkwentuhan tayo sa mga susunod. And mga katropa, huwag na huwag kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating video and tungkol sa tamang pagkuha ng iba't ibang permits tungkol sa babuyan. Itatapik natin ng mga katropa. So maraming salamat sa panonood ngayong araw na to and kita-kits tayo sa susunod nating video. Happy farming mga katrops, paalam!